Welcome muli sa mga mag-aaral natin mula sa Grade 9. Sana kayong lahat ay maayos sa sitwasyon, mabuti ang kalagayan. Ako nga pala si Mr. Jasper C. Hornales. Pag-aaralan nga pala natin para sa third quarter, Module 2. Para sa ating unang linggo at ikalawang aralin ang paksang mga batayan at palatandaan ng katarungang panlipunan. Sabik na ba kayong matuto? Halika, mag-aral tayo. Matapos mapag-aralan ng module na ito, inaasahan ng mga mag-aral ay naunawaan ang mga batayan ng katarungang panlipunan, nahinuha ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan, nailapat ang mga batayan at palatandaan ng katarungang panlipunan sa pakikipagkapwa sa panahon ng pandemya. Para sa ating paunang pagsubok, ito ang ating panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot sa mga katanungan. Una, bakit ang tao ay may dignidad bilang isang tao? Letter A, dahil siya ay may taglay na kakayanan at talento. Letter B, dahil siya ay may mga pag-aari na nagbibigay ng halaga sa kanya. Letter C, dahil siya ay bukod tangi sa mga nilalang ng Diyos. Letter D, lahat ng nabanggit. Bigyan ko kayo ng 5 segundo. Ang tamang sagot ay letter C. Alin ang itinataguyod ng ating saligang batas? Letter A, pagpapahalaga sa karapatang pantao ng lahat. Letter B, pagbabawas ng di pagkakapantay-pantay ng mga tao. Letter C, pag-alis ng hadlang upang maipamahagi ng patas ang yaman at kapangyarihan. Letter D, lahat ng nabanggit. 5 segundo muli. Tamang sagot ay lahat ng nabanggit. Number 3, bakit ang likas na batas moral ay ang pinagbabatayan ng legal na batas sibil? Letter A, ang likas na batas moral ay galing sa Diyos. Letter B, ang legal na batas sibil ay maaaring magkamali kapag hindi nakabatay sa likas na batas moral. Letter C, ang likas na batas moral ay nalalaman ng mga tao dahil nilagay ito ng manlilikha sa ating isip. Letter D, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot muli ay letter D. Alin dito ang hindi bahagi sa karapatang pantao natin? Letter A, karapatang mapaunlad. Letter B, karapatang manghimasok. Letter C, karapatang mabuhay. Letter D, karapatang maprotektahan. Ang tamang sagot ay letter B. Paano nakakatulong ang edukasyon sa katarungang panlipunan? Letter A, nalalaman natin ang mga katotohanan sa ating kapaligiran. Napapalaya tayo nito mula sa kamangmangan at kahirapan. Nabibigyan tayo ng mga bagong kaalaman at kakayahang magpapaunlad sa atin. Letter D, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay muli, lahat ng nabanggit. Kamusta kayo? Nasagutan ba natin ang lahat ng mga tanong na tama? Ang galing mo talaga. Kung hindi naman, okay lang yon. Kaya tayo nandito para lalo pa tayong matuto at marami pang bagay ang ating matutuklasan
sa paksang katarungang panlipunan. Bago tayo pumunta sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Isulat ang titik sa patlang ng bawat bilang kung ito nga ang tinutukoy nito. Pumili ng tamang titik mula sa kahuna sa kanan, may mensahe. Ang mga titik kapag pinagsasama-sama, sana kiligin ka. Para sa ating unang katanungan, napapaliit nito ang agwat ng mayaman sa mahirap dahil ang mga tao ay nakakapaghanap buhay at nasusuportahan nila ang kanilang sarili. 5 segundo. Ang tamang sagot, patas na paglagong ekonomiya. Kailangan natin ito, lalo na sa panahon ng pandemya dahil sa sakit. 5 segundo muli. Ang tamang sagot, letter A, serbisyong pangkalusugan. Ang bawat pamilya ay dapat may pagkain sa hapagkainan, tirahan at malinis na tubig na maiinom. 5 segundo muli. Ang tamang sagot, letter B, pangunahing pangangailangan. Napapalaya ang lipunan sa kahirapan kapag ang mga kabataan ay nakapagtapos ng pag-aaral. Tama, letter Y, kakaroon ng edukasyon. Hindi dapat pinapayagang masamang pagtrato dahil lamang sa kulay, lahi, edad, relihiyon o antas sa buhay. Tamang sagot ay letter U, proteksyon sa diskriminasyon. Ano nga ba ang ating mga naging sagot sa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Love you, love you, love you. Sabihin mo na yan sa mga mahal mo sa buhay, sa mama at papa mo, sa teacher, at sa special someone mo. I-PM mo na yan. Para sa ating aralin, ang bawat gusali ay may pundasyon. Ito ay dapat matibay dahil nakapatong dito ang buong struktura ng gusali. Gayon din naman, ang lipunang ginagalawan natin ay dapat may matibay na pundasyon na pinapatungan nito. Ang ating maayos na pagsasama-sama bilang isang lipunan ay dapat may matibay na batayan. Ang katarungan, panglipunan ang isa sa mga pundasyon ng maayos na lipunan. Ngunit, ano nga ba ang pinagbabatayan ng katarungang panlipunan? At ano ang palatandaan na may katarungan nga sa ating lipunan? Ano ang mga batayan ng katarungang panlipunan? Gaya ng natutunan natin, ang katarungan ay pagbibigay ng nararapat sa ating kapwa batay sa kanyang dignidad bilang isang tao. At ito ang unang batayan natin. Ang katarungang panlipunan sa tunay na kahulugan nito ay kumikilala sa dignidad ng tao. Ang bawat tao ay may dignidad hindi dahil sa kanyang pag-aari, posisyon sa lipunan o mga nakamit sa kanyang buhay, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Bukod tangi ang tao sa lahat ng mga nilalang ng Diyos dahil nilikha siya ng Diyos na may isip at kalayaan. Dahil mahalaga ang tao, makatarungan lamang na ibigay
ang nararapat sa kanya. Kaya kaugnay nito, dapat isabatas ito upang maprotektahan ang dignidad ng tao. Ito ang ikalawang batayan natin, ang legal na batas sibil na nagsusulong ng katarungang panlipunan. Kung kaya, sa ating saligang batas, sa Artikulo 13, Section 1, ganito ang isinasaad. Ang Kongreso ay magbibigay ng pinakamataas na pagpapahalaga sa pagpapatupad ng mga batas na mag-iingat at magpapaunlad ng mga karapatan ng lahat ng tao ayon sa kanilang dignidad bilang tao. Bawasan ang di pagkakapantay-pantay sa lipunan, ekonomiya at politika at alisin ang anumang hadlang sa pamamagitan ng patas na pamamahagi ng yaman at kapangyarihang politikal para sa kabutihang panlahat. Ang lahat ng mga legal na batas na isinulat ng tao ay dapat nakaangkla sa mas mataas na batas, ang likas na batas moral. Ito ang pangatlong batayan ng katarungang panlipunan. Ang likas na batas moral ay ang mga alam na nating mabuti at masama batay sa pagkakalalang sa atin ng Diyos na manlilikha, at ito ay nauunawaan natin gamit ang ating isip, puso, kilos loob at konsyensya. Kaya tayo ay may moralidad bilang tao. Mahalagang malaman na ang legal na batas ay siyang panlabas na anyo ng moral na batas. Kaugnay ng pahayag na ito, ang batas na moral ay maituturing na isang panloob na aspekto ng katarungan. Samantalang, ang batas sibil naman ay ang panlabas na aspekto nito. Sabi nga, ang batas ay para sa tao at hindi ang tao para sa batas. Kaya, ang sistemang legal ng lipunan ng Pilipinas ay nararapat na nagbibigay ng proteksyon sa karapatang pantao ng bawat mamamayan. Wala dapat puwang sa batas ng ating lipunan na gawing legal, halimbawa, ang abortion, sapagkat alam nating ito ay labag sa moral na batas ng Diyos. Ano ngayon ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan? Ngayong nailatag na natin ang mga batayan nito, mahalagang masuri natin ang mga palatandaan kung ang isang lipunang ginagalawan natin ay tunay nga may katarungan. Una, ang kapakanan ng pamilya ay isinusulong. Napakahalaga ng ginagampanan ng pamilya sa isang lipunan. Sa loob pa lamang ng pamilya, dapat natuturuan na ang mga anak tungkol sa katarungan. Kapag ang mga pamilya ay maayos, masaya at malusog, nagiging maunlad ang isang lipunan. Ngunit kung hindi na ibibigay sa pamilya ang nararapat sa kanila, ay masaklap ang nagiging epekto nito sa lipunan. Pangalawa, karapatang pantao ay ipinatutupad. Bawat isa ay may taglay na dignidad bilang tao, kaya tayo ay may karapatan na likas sa atin. Napakadaming karapatan natin, maaari natin itong hatiin sa 4 na bahagi. Meron tayong karapatang mabuhay o survival rights. Meron din tayong karapatang maingatan o protection rights. Meron din tayong karapatang mapaunlad o development rights, at meron din tayong karapatan na makiisa o participation rights. Ang mga ito ay dapat binabantayan at hindi dapat nilalabag. Ang pangatlong palatandaan ay ang katotohanan at kalayaan ay pinagsisikapan sa pamamagitan ng edukasyon.
Kapag ka ang mga kabataan ay nakakapag-aral at sila'y nakapagtatapos nito, napapalaya sila mula sa kamangmangan dahil nalalaman nilang katotohanan sa mga bagay at issue sa kanilang kapaligiran. Napapalaya din sila sa kahirapan sapagkat nagkakaroon sila ng mga kakayanan upang sila ay makapaghanap buhay. Kung magkagayon, natutulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Ang pang-apat na palatandaan, ang kabuhayan ay pinagkakaloob sa lahat. Ang bawat isa ay may pagkakataon na mapaunlad ang sarili niya sa pamamagitan ng pantay na oportunidad sa lahat na makapagtrabaho o makapagnegosyo. Sa usaping ito ay nilalabanan ang anumang diskriminasyon para mahadlangan ng iba dahil sa kanilang pagkakaiba sa relihiyon, ideolohiya, kulay, edad, kapansanan, kasarian o antas sa buhay. Kasama rin sa usapin nito ang tamang pasweldo sa mga manggagawa at ang mga manggagawa naman ay matapat na nagtatrabaho ayon sa trabaho na nakatakda sa kanila. Ang limang palatandaan, kapayapaan sa paligid ay nararanasan. Dahil sa pagpapatupad ng batas, hindi mawawala ang mga kawatan sa paligid. Ngunit minsan, sila ay nagdadalawang isip kapag alam nila na may epektibong batas laban sa krimeng gagawin nila. At alam nila na sila ay hahabulin ng batas upang panagutan ito. Kapag ganito, ang naibibigay na pakiramdam sa mamamayan na sila ay ligtas, nagiging payapa ang kapaligiran. Ilan lamang ito sa mga palatandaang dapat nating bantayan kung nangyayari sa ating lipunang ginagalawan ang katarungang panlipunan. Bukod sa ito ay dapat nating bantayan, higit sa lahat tayo ay dapat makiisa sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan dahil kung anong katarungan ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo na rin ito sa iyong sarili. Para sa ating paglalahad, ito ang ating panuto, isulat ang 5 palatandaan ng katarungang panlipunan at ang 3 batayan ng katarungang panlipunan ayon sa ating napag-aralan. Bigyan ko kayo ng 10 segundo. Ang tamang sagot para sa una ay kapakanan ng pamilya ay sinusulong, karapatang pantao ay pinapatupad, katotohanan at kalayaan ay pinagsisikapan sa pamamagitan ng edukasyon, kabuhayan ay pinagkakaloob, at kapayapaan sa paligid ay nararanasan. Bigyan ko ulit kayo ng 10 segundo. Una, dignidad ng tao, legal na batas sibil, at pangatlo, likas na batas moral. Maasa akong marami kayong natutunan sa module na ito. Sa inyong pagbabalik sa klase ay gagawin ninyo ang pagsasanay, pagpapahalaga, at panapos na pagsusulit. Ako nga ulit Sir Jasper na muling nagpapasalamat at pansamantalang nagpapaalam, mag-ingat po tayong lahat. Magpakabuti sa ating pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao.